Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga po sa ating pong mga panauhin. At bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito, ay muli po inanyahan ko po ang tayong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, narito kami muli sa inyong harapan, nagpapakumbaba Panginoong Diyos. Napupuno ang aming puso ng pasasalamat at pagpupuri sa inyo. Kayo ang iisang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Ang aming Diyos na laging tumutugon sa aming mga pangangailangan, mapa-physical man o espiritual. Kayo ang Diyos na patuloy, Panginoong, na tumanggap ng lahat ng karangalan at kalwalatian sa oras na ito, habang ipinapahayag ang inyong salita sa loob ng bahay-sambahang ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap kayo sa aming lahat, at ang inyong mga salita ay maging buhay sa aming mga buhay upang kami po ay makasunod at mabago ayon po sa inyong kalooban. Kayo ang siyang manguna sa aming kalagitnaan, ang inyong banal na Espiritu, ang siyang magkaloob sa amin ng karunungan at ng kakayahan upang kayo, Panginoong Diyos, ay maparangalan. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa inyo namin ipinagkakaloob at sa inyo namin inihahandog. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan na ipinahayag ng Diyos patungkol sa Kanya ay higit na mahalaga sa ano pa mang ibang bagay sa mundo pong ito. Ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay pinapatunayang totoo sa pamamagitan po ng kanyang ministeryo dito sa lupa, ultimo nagdala sa kanya sa kamatayan sa krus. Habang ipinapahayag naman ng salita ng Diyos ang lahat ng kanyang mga sinabi, lahat ng kanyang mga tinuro bilang patotoo, bilang pagtupad sa mga propesiyang binigay noon pa man sa lumang tipan. Ang mga mananampalataya dapat mamuhay sa mga katotohanan pong ito. Hindi lamang sa katotohanan ng salita ni Jesus, kundi mismo ng katotohanan patungkol kay Kristo. Kung hindi dahil sa Kanya, wala pong anumang kaligtasan o pag-asa ang meron para kanino man. Kaya nga po, para po sa ating mensahe ngayong umagang ito, wala na po sigurong gaganda pa liban sa isang pangalan po, no, o sa isang titulo na ginagamit po natin upang iugnay kay Hesukristo, liban po sa napakatindi na pangalan ng manunubos, no? God as our Redeemer. Wait, excuse lang po, ano. Redeemer, no, pertaining to none other than Jesus Christ, is one of the more precious names given to Him. Marami po tayong ibang mga pangalang ginagamit para po sa Kanya, katulad po ng Panginoon or Lord, no? Katulad po ng Master, at nararapat naman din po nating gamitin ang mga salita pong ito, no? But nothing touches the heart than that of the word Redeemer, no? Kapag sinabi nating Panginoon, inaalala natin na si Jesucristo ang higit sa lahat ng bagay, ang siyang may hawak sa lahat ng bagay. Siya ay nangingibabaw kahit laban sa kasalanan, siya ay nangingibabaw kahit sa kapangyarihan ng kamatayan. Siya ang lumikha ng buong sanlibutan, no? At that is what is brought to our mind when we say the word Lord, no? Kapag naman ginagamit natin ang salitang Master, we are recalling His importance, yung kanyang kahalagahan. His importance precedes everything else. Siya ang higit na mahalaga kaysa ano pa mang ibang bagay, no? When we recall the verse or the teaching of Jesus Christ, no one can serve two masters. No? Walang makapaglilingkod, no, ng sabay sa dalawa. No, inaalala natin na dapat si Jesus lamang ang atin pong sinusunod at ang atin pong Panginoon higit sa lahat ng iba, no? But when we say Redeemer, inaalala po natin ang halaga, ang kabayaran kung paano niya tayo nailigtas.
Redeemer is the name of Jesus Christ on the cross of Calvary. Kapag binabasa natin ang salitang ito, naalala natin ang salitang ito, babalik at babalik sa ating isipan ang kanyang ibinigay na handog at sakripisyo sa atin, para po alang-alang sa atin. Hindi lamang niya binigyan tayo ng kaligtasan, kundi alalahanin natin ang napakalaking halaga na ibinayad niya para po dito. Kaya ang pamagat ng atin pong mensahe sa linggong ito, pamagat po natin ay redeemed by the blood of the Lamb. No? Sa sinaunang panahon po, no, in ancient times, the word redeem, no, was mostly used in the marketplace. No? At ito po ay sa wikang Griego po, no, ang ibig sabihin po nito sa bagong tipan ay napakasimple lang, ay bumili o magbayad. No? Pero nandito din ito nagamit, no, sa mahabang panahon sa konteksto po ng pagbili at ng pagbenta ng mga alipin. No? Sa ganoong panahon, mapalumang tipan hanggang kahit po siguro sa panahon ng bagong tipan ng Biblia, iba't ibang paraan po ang dahilan iba't ibang paraan kung paano po ang isang tao ay nagiging alipin, no, sa kanyang buhay. Hindi katulad ng modernong paraan ng pag-aalipin, ito ay wala pong kinalaman sa lahi, wala pong kinalaman sa pagkatao mo. Ito ay mas may kinalaman po sa napakasimpleng bagay, ang iyong estadong pinansyal. No? Sa pinakasimple, ikaw ay magiging alipin kung ikaw ay pinanganak sa mga magulang na alipin din naman. That's very simple. It's a matter of inheriting the traits or the status of your parents before you. No? Alipin ang magulang mo, alipin ka rin. That's basically it. Pero paano ba nagiging alipin in the first place? Usually is because of unforeseen or mga hindi po inaasahan at hindi po kanais-nais na mga kaganapan. Katulad ng pagkabaon sa utang. Katulad halimbawa ng nangyari sa bansang Israel sa lumang tipan nang sakupin po sila ng Babylonia. No? When a conquering nation comes and conquers you, no, tinalo ka sa labanan, sa digmaan, usually kasama po yon sa mga spoils of war. You will become conquered. No? You will become either, may mga magagandang katawagan lang po tayo, minsan tinatawag po nating subjugation, minsan tinatawag po nating colony. Pero ano ba talaga ang kalagayan? Halimbawa, a few months ago, tinalakay po na dito sa ating pong mga mensahe ang buhay ni Daniel. Daniel was basically captive. Ano po yung captive? Siya po'y alipin. Subukan niyang lumaban, subukan niyang pumiglas doon sa pagkakabihag sa kanya sa Babylonia. Wala po siyang karapatan, wala po siyang katayuan. Nung una siyang dinala po doon. Yes, eventually, naging makapangyarihang opisyal po siya. But in his youth, yun po ang kanyang kalagayan. No? You could be conquered by a foreign nation, taken as a slave, and or be born into slavery because of other people before you. No? Sa ilang napakadalang na pagkakataon, may dalawang paraan para po makalaya sa pagiging alipin nung panahon po na iyon. No? The first one was to be able to pay for what you owe. Diba? Kung ikaw ay naging alipin dahil sa iyong pagkakautang, edi kung sa anumang paraan na bayaran mo ang pagkakautang mo, makakalaya ka. That's yun po yung iyong pagkakatali at yun din po ang magpapalaya sa iyo. Pero more than likely, ang mangyayari po niyan ay may ibang tao na papasok, pangimasukan niya ang iyong sitwasyon upang ikaw ay kaawaan at upang ikaw ay tulungan, upang ikaw ay bayaran. No? Upang bayaran ng ibang tao ang kabayaran ng pagkaalipin mo. No? Usually, no? They would pay the ransom which was the price of your freedom. Kaya't mahalaga, kahit sa simpleng paraan ay nauunawaan po natin ang mga terminolohiyang ito. Dahil madalas po nating marinig ang kabayaran, madalas po nating marinig ang katubusan, madalas po nating marinig ang kalayaan, ang mga benepisyo ng kaligtasang nagmula kay Kristo
Pero meron pong, sa likod ng lahat ng mga salitang ito, meron pong pinapahalagahang bagay o punto na dapat po nating maunawaan. Binayaran ng ating Panginoong Hesus ang atin pong katubusan para tayo ay makalaya. No? Ano ngayon nga ba ang pinapahiwatig po ng salita ng Diyos ukol sa bagay na ito? No? Bakit gano'n na lamang kahalaga ang ginawang ito ng atin pong Panginoon? Or maybe the question could also be, could have it been done in any other way? May ibang paraan kaya para makuha natin ang ating pong kalayaan nang hindi nangyayari ang mga bagay na ito? Yun po ang atin pong makikita ngayong umaga. Tungayan po natin ang ating unang punto. Number 1 is the helplessness of man. No? Ang kawalan ng kakayahan ng tao, no? At pag sinasabi po nating man po dito, no, tinutukoy po natin pangkalahatan, no? As a general term, no, to signify all of mankind, ang buong sangkatauhan, no, past, present, and future, no? Why did Jesus have to redeem us, no? At ang pangunahin pong dahilan po dito, letter A, is that man is a slave to sin. Katulad ng pagkabihag sa pisikal na paraan, ang tao ay pinanganak din po sa pagkabihag, no? Sa espiritual naman din pong paraan. No? It was necessary for man to be redeemed, to be saved, because we were all, or we as a whole, ano, ay alipin po ng kasalanan. Sabi po mismo ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, Kabanata 8:34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. No? Hindi lamang ilang mga tao, pero lahat ng mga tao ay namumuhay sa kasalanan. Kung ang mga tao ay namumuhay sa kasalanan, tayo po ay alipin ng kasalanan. Sino pong makasalanan? Lahat ng tao. Sino ang alipin ng kasalanan? Lahat din po ng tao. No? Alipin po tayo mismo sa kasalanang ito. No? From the moment each of us were conceived in the womb. Hindi po kailangan na lumabas ka po muna ng sinapupunan bago ka pa po maging makasalanan. Sa loob pa lamang ng sinapupunan ay makasalanan na po tayo. No? Our very nature, our very essence was marred, no? Nadungisan at nabubulok dahil po sa kasalanan. No? Nabanggit ko po kanina, no? You, in physical terms, you could either be born as a slave or as not a slave or someone who is free. No? At malaking bahagi nito ay napakasimple kung ano ang kalagayan ng iyong kapanganakan. No? Alipin ng iyong mga magulang, alipin ka rin. Malaya ang iyong mga magulang, malaya ka rin. Ngunit tayo ay makasalanan dahil mismo ang atin pong ninuno ay nagkasala. No? Pinapaliwanag ito ng aklat ng Roma, Kabanata 5, talatang 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. No? Sin entered through the act of one man. And so all of humanity was rendered guilty before God. No? Yun po yung nangyari po talaga. Lahat ng sumunod sa Kanya, minana na po ang ganito pong kalalagayan. As we have inherited the physical traits. No? Kasi minsan ang nangyayari pong kahirapan sa maraming tao po, ano? Bakit ganon? Hindi ba parang hindi naman yun patas? Hindi ba parang ay dahil ganon yung nauna sa akin, minana ko yun, wala-wala lang. Let us put it this way, sa napakababaw po na paraan, ano? In the same way that we also enjoy or sometimes also complain about the physical traits na namamana po natin. Di po ba? Binabanggit po natin sa atin pong mga sa Tagalog po, no, sa atin pong mga Pilipino, tinitignan natin at binabanggit yung salitang lahi, no? At binabansagan natin, dinadagdagan natin ang salita sa unahan ng maganda,
At pwede din namang negatibo, pangit. We enjoy these traits because they are natural for us. Wala kang magagawa. Wala ka pong magagawa. Mamanahin at mamanahin mo kung saan ka po nanggaling. No? Kung ang iyong lolo at lola ay, pasintabi lang po, kung ang iyong lolo at lola ay maliit, ang iyong magulang, nanay at tatay ay maliit, ano po ang magiging anak po nila? Matangkad? Maidadaan po sa growy? Hindi po. It follows, no? It's basic sa atin na, syempre maliit din. We're talking about physical traits, lahat. Diba? Kutis, hugis ng mata, hugis ng tenga, laki ng katawan, at marami pang iba. Makapalang buhok, manipis, mabuhok ang katawan. All of these are inherited in one way or another. So, ilagay natin sa larang espiritual, hindi naman nakapagtataka o nakakagulat na sa ganung paraan. Ang kalagayang espiritual din ay minana po natin. Dahil saan pa ba yun manggagaling kundi doon sa nauna po sa atin. But more than that, higit po dito, bago natin makalimutan o makaligtaan, we are not only guilty of sin because of Adam, we are also guilty of sin because we choose to be sinful. Lahat naman din tayo pinipiling gumawa ng kasalanan laban sa kapwa natin, laban sa sarili po natin. Ultimo, lahat ng ito ay laban po sa atin pong Panginoon. Kaya nga kung tutuusin, we are guilty in more ways than one. Hindi lang po isang bagay ang nagpapagilty po sa atin. Minana natin, yes, ang sinful nature na ito, pero tayo din mismo ay gumagawa ng kasalanan. Kaya wala din po tayong matatakasan. Hindi po natin matatakasan ang bagay na ito. In that aspect, we see the idea of being a slave. Kaya yun yung ginagamit na larawan ng Biblia para ipaliwanag ito. Kasi alipin ka nakatali ka dyan, nakakulong ka dyan at hindi mo kayang takasan ang bagay na ito. Kung meron man pong maglalakas loob o meron nga, at marami nga siguro sa sanlibutan nagsasabi po nito, meron pong magpapatahimik sa sino mang tao sa aklat po ng unang Juan, Kabanata 1, talatang 8. Ang sabi po dito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Because some people have that, meron po silang lakas ng loob sabihin na, hindi ako, mabuti naman ako, wala naman akong Sa mismong claim na hindi ka makasalanan o wala kang pagkakasala, mismo doon mismo ay nagkasala ka na rin dahil sinungaling ka, lumalabas. Alipin tayo, kaya't wala po tayong magawa. Hindi tayo makapili para sa ating sarili, hindi tayo takas sa ating sarili, ang atin pong likas na kalagayang makasalanan ang siyang atin pong sinusunod at ginagawa. Ang punto, ang dulo, sabi po kanina sa Roma 5:12, binasa po natin, ang dulo po nito ay kamatayan. Ang dulo po nito ay kaparusahan na nararapat para po sa mga makasalanan laban sa Diyos. Karugtong pa po nito, letter B, is that man cannot save himself. Ang problema ng kasalanan ay hindi po natin masolusyonan sa atin pong sarili. The problem is so deeply rooted in our nature and in our hearts. Think of it this way, marami pong tao, kahit po na tayo dati sa atin pong likas na kalagayan nung tayo ay taga-sanlibutan pa, naintindihan o nalalaman, naunawaan natin ang kasamaang atin pong ginagawa. Nakikita po natin ang atin pong mga mga kasuklam-suklam na gawain sa atin pong sariling buhay. At marami na sa atin ang nag-isip ng paraan, naghanap ng magagawa
para matigilan o para maibsan ang mga bagay na ito. And what did we come up with? Wala din po tayong naging solusyon. All of it worthless. Magpapakabuti, hindi mo nga kayang maging mabuti. Magiging mabuti ka for a time, pero babalik ka rin sa dati. Kasi nga, alipin ka eh. You're a slave. Diba? Kahit na alam na natin yung mga bagay na ginagawa natin, kinikilala natin yung kasamaan natin, wala pa rin tayong magawa. Hindi tayo makaiwas sa atin pong sariling kakayahan. It will never be enough. We can do nothing about it. And doon po nanggagaling yung idea ng hopelessness. Wala tayong pag-asa. May sinasabi sa aklat po ng Efeso, Kabanata 2, 11 hanggang 12, gusto bong bigyan ng punto ito. Sabi po dito, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. No? Ayoko pong pahabain ng gusto ito, no? Hindi din po automatic maganda ang kalagayan ng bansang Israel. Sa ibang bahagi at sa mga sumunod pang bahagi, pinaliwanag ni Apostol Pablo na anong lamang ng Israel? Wala. Sabi niya sa Roma, yung mga Israelita paparusahan ayon sa kautusan na binigay ng Diyos, walang makakapasa. Paparusahan lahat. Ang mga hintil naman paparusahan ayon sa kautusan ng Diyos na nakaukit sa kanilang mga puso. Wala ding nakapasa. So lahat ay mapapahamak din naman. Wala pong, essentially, at the end of all things, wala pong pag-asa ang sino man, Hudyo o hintil. Sa kanyang sariling pagsusumikap, sa kanyang sariling kasipagan. No? Pero dito, I want to focus yung atin pong kalalagayan since all of us are Gentiles naman po. And again, the idea here na gusto ko pong bigyan ng pansin, yung dulo. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. No? Wala po tayong pag-asa. Ni wala nga tayong ugnayan sa Diyos. No? Pilitin mo mang maging Hudyo, hindi ka naman Hudyo eh. Diba? At huwag kang mag-alala, yung mga Hudyo, yung mga tunay na Hudyo, meron din silang sariling problema sa buhay. No? Na nakita naman natin mismo nung si Jesus ay bumaba dito sa lupa at saan ba siya nagpunta? Sino ba ang kanyang mga kinausap? Kanino ba siya nangaral? Hindi naman po siya nangaral sa mga hintil eh. Nangaral po siya sa mga Israelita, sa mga Hudyo. At kahit sila hindi nila tinanggap ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos kay Kristo. Kawawa sila, kawawa tayo, kawawa lang tayo pare-parehas. No? Pinapahayag dito ang atin pong kondisyon. Di natin kayang tulungan ang ating sarili, wala tayong pagkakilala sa atin pong Diyos. There is nothing we can do and there is nothing we are able to do to be able to pay the price of this penalty. No? Well, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at yun lang po ang sapat na kabayaran, ang kamatayan nating lahat. No? Walang ibang pwede pong ipambayad dyan liban yung mismo nating sariling kaparusahan. Maraming nagsubok, maraming nag-attempt. Ang iba ay lumingon sa paggawa ng mabuti. Nakala nila na sa kanilang pagiging masipag sa mga mabubuting gawa ay mapagtatakpan nila ang kanilang pagkakasala laban sa Diyos. Doing good, doing charitable works. No? For maybe, just maybe, that the Lord will maybe accept this. Maybe the Lord will let me pass. Alam mo yun? Baka makalusot. Pero wala. Malayong malayo sa katotohanan po. No? We cannot do anything to help ourselves. No? Doing good works will not save you. Doing charity will not save you. Being religious will not save you.
No? Kung hindi dahil sa mismong pagkilos ng Panginoon, yun lamang po ang nagbigay daan para po sa ating kaligtasan. Kung hindi dahil sa kanyang ginawa, wala po tayong pag-asa. Ang kasunod na sinabi po sa sumunod na mga talata ay napakaganda. Talatang 13 hanggang talatang 16. Sabi po, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hintil ay maging iisang bayan na lamang at sa ganito ay maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Dahil lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, nabigyan tayo ng pagkakataon. Nabigyan tayo even a chance to be saved, to escape. Yun pong atin pong napakalubhang kalalagayan. No? And that is one of the basic ideas of the gospel story or presentation. Hindi natin kayang tulungan ang ating sarili, kinailangan na may iba na tumulong sa atin. Problema, hindi din tao ang makakatulong sa atin dahil lang lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang pagkakautang. Paano niya mababayaran ang utang mo? Siya din naman may utang na hindi niya mabayaran. So, iikot lang po doon. Kung tayo ay titingin lang sa atin pong sariling panig, yung sangkatauhan. No? Other people could never help us. We could never help other people. How could we? We can't even help ourselves. Dumating si Jesus, pumasok dito sa dakong ito. No? Dumating at bumaba dito sa mundo. No? At tinubos tayo magmula sa ating mga kasalanan. No? Kung meron mang magsasabi na, sa tingin ko hindi naman ako alipin ng kasalanan. I don't think so. Parang, di ba? Ganong karaming beses na natin yan kahit siguro sinabi sa ating sarili na kaya ko namang huminto anytime na gusto kong huminto. Kontrolado ko naman yung sarili ko. No? Kaya ko lang naman ginagawa, kaya lang naman ako ganito kasi pinipili ko maging ganito. No? Or something like that. No? Kung yan ang pinangahawakan ng sino mong tao, lumalabas lamang na hindi mo talaga kilala ang iyong sarili. Because again, many have tried, and all have failed. No? Ganong karaming beses natin gustong baguhin ang ating sarili para sa ikabubuti natin, pero wala. Bumabalik at bumabagsak po tayo, pabalik doon sa atin pong dating kalalagayan. In our own human nature, we are sinful through and through. No? Di natin kayang tanggalin yung mancha. You can try as long as you want na labhan ang kasalanan mo. Hindi nauubos yung dumi. Hindi po yan mauubos talaga. No? We are all by nature slaves to sin. Ito ang tanikala, nakabitin sa iyong leeg, nakatali sa iyong kamay at paa. No? Hinahadlangan ka, pinapabagsak ka, no? At dadalin ka sa kamatayan at kapahamakan. No? Paano mo tutulungan yung katabi mo? Paano mo tutulungan yung nasa harap mo? Paano mo tutulungan yung nasa likod mo? Wala, hindi mo nga matulungan sarili mo. Kinailangan na may iba na tumulong sa atin. At dumating nga yung tumulong at umabot at nagbigay ng kaligtasan sa atin. Number 2, Jesus Christ paid the ransom. No? Yung word na ransom, saan niyo po unang narinig yan? I first heard it in the context of kidnapping. No? Kasi kidnap for ransom. No? The ransom basically means the payment, yung kabayaran. What is to be given in exchange for something. A price given in exchange for something of value. No? Mahalagang bagay na ibinibigay kapalit
para sa iba. No? At ito po ang pinahayag at pinapakita ng salita ng Diyos noon pa man. Ito ngayon po natin, saan ba ito nagmula o paano ito unang pinahayag ng Diyos sa lumang tipan, letter A, the sacrifices under the Levitical law in Israel. No? Sa lumang tipan, ang Diyos ay nakipag-deal. No? Or what He dealt with specifically was His chosen nation, the people of Israel. Sa lahat ng mga grupo, mga bansa sa unang panahon, pinili ng Diyos ang bansang Israel, hindi dahil sila ay malakas, malaki o mayaman, kundi dahil kabaliktaran ng lahat ng ito. Dahil sila ay maliit, mahina, at walang may pagmamalaki sa kanilang sarili. Pinili sila ng Diyos para ipakita niya ang kanyang kalulatian sa pamamagitan nila para ihayag ang kanyang pagiging Diyos sa buong mundo. No? Nagsimula ito lahat sa kanilang pagkakaalipin sa loob ng Ehipto. Ang Diyos ang siyang kumilos para sila ay mailigtas. Ginamit niya ang kanyang lingkod na si Moises para po dito sa layuning ito. He delivered them from the bondage of slavery. No? Para sila ay dalhin sa lupang pangako, lupa na matatawag na kanila talaga. No? Binigay ng Diyos sa kanila ang kautusan, no? Bilang ugnayan nila sa Diyos, bilang kanilang pakikipagtipan sa Kanya. Sundin nila ang kautusan ng Diyos at pagpapalain sila ng Diyos at sasamahan sila ng Diyos magpakailan pa man. Pero maraming beses, maraming pagkakataon at sa maraming panahon narinig po natin na ang mga Israelita ay paulit-ulit na sumuway sa Panginoon. Paulit-ulit. Hindi po iisang grupo ng mga taong to. Yes, they're called Israel or Israelites. But these, sakop po nito ang multiple generations. Magkakaibang lahi at mga tao po ang tinutukoy po natin dito. Time and time again, the Israelites disobeyed God. No? Ang resulta, ang makatwirang galit ng Diyos laban sa kanila. Galit ng Diyos na handang pumatay, pumuksa, at magparusa. Pero gumawa din ng Diyos ng paraan, isang bagay, isang sistema upang maipakita, maipahayag ang mga mas mabubuting bagay na darating pa. Pero nung sa lumang tipan, ito yung naging sistema, ang sistema ng mga paghahandog ng mga sakripisyo. Kung totoosin, nagsimula din po ito sa Pasko. Pasko po, tinutukoy po natin yung nangyari sa lumang tipan, tinatawag po natin sa English na Passover. Yun po yung nangyari sa technically, nangyari po sa Ehipto ito. Doon po siya nag-start. No? Ito po yung tinuturing nating pang-sampung sumpa na dumating sa Ehipto nung alipin pa po ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita. No? Ito po yung sumpa ng kamatayan ng mga panganay na anak na lalaki. No? An event, the Passover, which showed both the mercy and the wrath of God. Ang utos, binigay kay Moises, kailangan kumuha ng bawat pamilya, bawat tahanan po ng batang tupa. No? Wala pong anumang bahid, wala pong anumang depekto. Kailangan itong katayin at kailangan pong ang dugo ay padanakin at ipahid sa mga hamba ng kanilang pintuan. Papadala ng Diyos the term used was destroyer. Ano ba ang word na ginamit po sa Tagalog? Namumuksa, I think. No? Ang ginamit po sa translation ng Tagalog. Darating ang mamumuksa at lalagpasan niya. He will pass over those doorways, those houses, whose door frames had the blood of the Lamb. Yung mismong galing dito sa inutos ng Diyos. No? Anumang tahanan na wala pong dugo sa kanilang hamba ng pintuan, matatagpuan nila pagdating ng umaga ng kanilang panganay na anak ay pinatay. No? Sabi po sa Exodo 12:12-13,
Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako, si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. It was intended for Egypt. No? And again, doon po nanggaling yung term na Passover. No? Lalagpasan niya kasi ang mga may matatagpuan na dugo sa kanilang hamba ng pintuan. No? A sign of things to come, as Israel soon after this was given the command of sacrificing animals, sacrificing blood on the altar of the Lord as a way of atonement for their sins. Dito niyan nag-start, fast forward a few generations, at pagdating po natin sa aklat ng Leviticus 17 verse 11, ito naman po ang mababasa. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. No? And so they sacrificed as intended by God, as instituted by the Lord. No? Taon-taon, ginagawa po nila ang mga bagay na ito. Specific po yan. Bakit taon-taon? Because that was only what was worth the blood of animals. No? It really wasn't real forgiveness. It was appeasement. It was, imbis na parusahan kayo ng Diyos agad, sige, pipigilan muna ng Diyos yung parusang nararapat naman talaga para sa inyo. No? After you would sacrifice on the altar for your sins, then you would sin again, so you would sacrifice again, you would sin again, you would sacrifice again, and so on. No? Ito lang ang paraan na binigay ng Diyos. Yung temporary na paraan para lamang po hindi sila tuluyang maubos o mamatay. No? In effect, it was substitution. No? It was substitutionary. The idea of that sacrifice on the altar was teaching them and even us, that somebody else was paying for the price of your sins. Diba? When you really think about it, hinahanap yung isang hayop. Meron pong approved na listahan ng mga hayop po sa lumang tipan. Yung walang bahid, walang anumang diferensya. And essentially, binibigay ito bilang kapalit. Yung hayop na wala namang kamuang-muang, wala namang kinalaman, wala namang pakialam, ang siyang pinapatay in the place of people na dapat naman talagang parusahan dahil sa kanilang mga pagsalansang laban sa Diyos. Imbis na ang tao ang patayin, o sa puntong yon, imbis na mga Israelita ang patayin o parusahan ng Diyos, yung hayop ang nagiging kapalit. But it could never bring anyone lasting forgiveness because ang intention ng Diyos was to ultimately bring about the permanent payment of sacrifice in the years to come, in the future to come. Kaya natin nababanggit o sinasabi ang mga panuntunan, mga sistema na makikita po natin sa lumang tipan ay mga anino. Mga pag-aaninag lamang sa mga bagay na mas mabuting darating pa lamang. No? Because one day, and yung araw na yun ay dumating na, natapos na, tinapos po ng Diyos yung bagay na ito. No? The Old Testament was temporary and partial. Ang sabi po sa Hebrews 10:1-4, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog,
wala na sana silang dapat alalahanin at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Ultimately, it just was given as a reminder. Ang katotohanan, ang purpose niya ay para paalalahanan ang tao na tayo ay makasalanan. At wala tayong magawa. Hindi tayo makatakas dito. Kaya taon-taon kailangan mong maghandog. No? But then came the better part. But then came the better things to come. Letter B, we had the sacrifice of the Lamb of God. None other than our Lord Jesus Christ. It was John the Baptist, Juan Bautista po, no, ang nagsabi nung maaga pa sa kanyang ministeryo, pinahayag sa kanya ng Diyos ang mga misteryo na galing po sa kanya, no? Na kahit na wala pa po, hindi pa nga po kung tutuusin nagsisimula ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang ipinahayag tungkol kay Jesus nang makita po niya. Aklat ng Juan, Kabanata 1, 29. Kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang palad po ni Juan, ano? Maaga din po siyang namatay, pinugutan po siya ng ulo. No? Dahil po sa kagustuhan lang ng isang masamang tao. No? At mapalad po siya, bakit? Bago pa man nagkaroon ng alagad ang Panginoon, nakita na po ni Juan ang katotohanan. Nakita na po niya at pinahayag na po niya ang katotohanan patungkol kay Kristo Jesus. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No? Sabi po sa atin pong morning devotion kanina, 1 Peter 1:18-19, alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. No? Pati dito, nababanggit ano yung pagmana. No? Marami tayong minamana, both physical, mental, emotional, and yes, spiritual as well. Ang ipinantubo sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. No? We have been redeemed by the blood, the precious blood of Jesus Christ. Jesus shed His precious blood to purchase us, para bayaran. Bilhin tayo magmula sa merkado ng kasalanan at kasamaan upang tayo ay palayain magpakailan paman. The blood of Christ was violently shed on the cross. No? The shedding of His blood, which resulted in His sacrificial death, offered on behalf of sinners in order to pay the price of the forgiveness of our sins. Sabi po sa Efeso Kabanata 1, talatang 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Just as the animals in the Old Testament were considered to be innocent, here was a God who became man, who became flesh, who was totally innocent of sin. No? Innocent blood was poured out on the altar for payment, para lang bayaran yung kasalanan natin. At yun yung kaibahan yung alipin dito sa lupa, alam mo po yun, it's not that hard, or it's not impossible para ang isang alipin ay maging malaya dito sa lupa. You just need to pay. You just need to pay monetary value. Yun lang ang kailangan mo. At hindi po yun imposible dito sa mundo. No? But no amount of money, no amount of good, no amount of hard work could ever set a sinner free.
Only the innocent blood from the death of Jesus Christ was a acceptable substitute for our freedom. No? Sinasabi ng salita, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng salita na siya ay kordero. Siya ay walang sala, walang bahid, walang anumang batik. And look at this transaction. Siya ang tumanggap ng parusa para sa atin. Siya ang pinatay dahil sa atin, para tayo naman ay mabuhay. Dahil sa kanyang minsanang sakripisyo sa krus, hindi na po natin kailangan maghandog o mag-alay ng mga sakripisyo araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan o taon-taon. Dahil nung binayaran ng Diyos ang kabayarang ito, natapos na po ang pagkakautang. Sabi po sa Hebreo, Kabanata 11 hanggang 15, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong saserdote ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanilang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kailan? Hanggang kailan? Magpakailanman. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Naunawaan po ba natin ang mga bagay na ito? Kaya mahalagang unawain ang lumang tipan. Mahalagang unawain ang mga sistemang ito. Yes, marami po dyan hindi na natin ginagawa. Hindi na natin dapat gawin din. Dahil tinapos na nga yan ni Kristo eh. Di ba? Eh, ganun na lang yung galit, di ba? Yung galit ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Di ba? Bigla ko pong naalala, no? Yung pinalaya na kayo, tapos ngayon babalikan nyo yung kautusan, yung pagsunod sa kautusan para kayo'y maging malinis. Anong nangyari sa inyo? Anong nakatopak sa inyo? Ang literal na ginamit pong translation, ano? Sinong nakagayuma sa inyo? No? What happened to you? Galatians. No? Dahil kung lubos nating nauunawaan ito, meron po itong idudulot na emosyon, meron po itong idudulot na pasasalamat, meron po itong idudulot na pananabik sa atin pong Panginoon. No? Yung hindi natin kaya, yung hindi natin magawa, ginawa ng Diyos, ginawa ni Kristo para po sa atin. At yung ginawa po niya, mapagkakatiwalaan, yung ginawa po niya, magpawalang hanggan. Yung ginawa po niya, hindi na po kailangan ulit-ulitin pa. Hindi na po kailangan dagdagan. Hindi natin kailangan dagdagan ng kahit ano ang ginawa ng Diyos. Everything we do now as recipients of this redemption, everything we do now, tanging pasasalamat na lang po yan. It's appreciation, it's thanksgiving, it's love. It's recognizing God for who He is. It's recognizing what Jesus Christ has done.
No? Kasi ang tanong ko po, how much do you appreciate the act of redemption that Jesus has done? Ganong katindi ang pasasalamat mo sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa? Itong bagay na ito na hindi dapat natin makalimutan kahit kailan. Itong bagay na ito na hindi po dapat kahit kailan mawala sa atin pong isipan. Makalimutan mo ng lahat sa buhay mo. Makalimutan mo na kahit pangalan ng asawa mo, kahit birthday ng anak mo, kailan kayo kinasal, ano yung pinakamaganda mong bakasyon. Makalimutan mo na lahat. Huwag mong kalimutan ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Pinalaya ka niya. Kaya nga again, thinking about the Galatians, babalik ka doon sa palengke ng mga alipin at papasok ka ulit sa selda. Nilinis ka na ng Diyos. Doon ka ulit, babalik ka ulit sa karumihan. Dungisan mo ulit ang nilinis na at ginawang malinis na ng Diyos. Hindi po dapat. Hindi po dapat. No? Kaya sa panghuli, gusto ko pong tukuyin po, parugtong po nito. We who were once captives are now made free. No? Lahat ng ginawa ng Diyos, ginawa niya para po sa kapakanan po natin. No? Ginawa niya ito dahil wala namang ibang makakagawa nito, kundi siya lamang din naman. No? Ang mga binili sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus ay pinalaya na. No? At ito ang lagi nating tatandaan. Letter A, we have spiritual blessings through the redemption we have in Christ. No? Sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso, Kabanata 1, talatang 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. No? Dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, napakalawak, napakarami. Hindi po kung tutuusin, talagang mabibilang ang lahat ng mga espiritual na pagpapala na ipinagkakaloob, patuloy na ipinagkakaloob ng atin pong Panginoon. Pero binanggit nito ni Apostol Pablo ang iilan sa kanila. Basahin po natin ang mga sumunod na talata, magmula talatang 4. Sabi po, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang Kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng Kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Dahil kay Kristo tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kalwalatian. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyong Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kalwalatian.
chosen to be holy and blameless, to become children of God, receiving forgiveness of sin, letting be known to us the mysteries of His will, receiving an inheritance, being sealed with the Holy Spirit that guarantees that God will deliver on His promises. Ilan lang po yan? 10 talata lang po yan. Napakarami pa po. Napakahaba pa po ng listahan, napakalawak pa po ng biyaya ng Panginoon na siyang dumating. Lahat ng ito, no, finds its origin on the cross of Calvary. Kung wala yun, wala lahat ng sumunod doon. Kung wala po yun, wala po tayong pag-uusapan. May tatayo po dito sa harapan ninyo, sasabihin, lahat tayo ay makasalanan, paparusahan tayo ng Diyos. Okay, uwi na tayo. Anong pag-uusapan po natin? Kung wala pong katubusan, kung wala pong kapatawaran, kung wala pong kaligtasan, wala pong pagpapalang anuman. Wala po talaga. Tayong dating nakahiwalay sa Diyos, tayong dating walang pag-asa, ngayon tinatawag na kanyang bayan, tinatawag na kanyang mga anak. Tayong dating tatanggap ng puot at galit ng Diyos, we have now obtained forgiveness. Once destined for hell, now destined for eternal life in heaven. No? Kaya sa huling dako, ito na lang ang masasabi po natin, let our behavior be appropriate. Ang bunga ng katubusan ng Diyos sa ating mga buhay ay hindi po dapat kabigatan para po sa atin, para kanino man. No? Ang isang mananampalataya kay Kristo hindi po dapat napipilitan o nabibigatan sa buhay at kalayaan na ipinagkaloob ni Jesus sa kanya. I believe in my heart, there is no place for whining in our midst. There is no place for unwillingness in our attitudes. Nabanggit ko na po yung mga salita, na para bang tayo ay napipilitan, na para bang ang Diyos pa yung may utang na loob sa atin, na para bang pag may ginawa tayo, dapat agad-agad bigyan ako ng atensyon, bigyan ako ng pagpapala. If we truly understand what Jesus Christ has done for our salvation and freedom, hindi po dapat ganito ang maging attitude natin. No? Redemption has results in the life of a person who has been saved and forgiven. No? Meron lamang itong karampatang bunga sa buhay po ng mga tumanggap nito. No? Binayaran ni Jesus ang kabayaran ng ating kalayahan, kaya nga tayo'y naging malaya na. Binago ang ating kalagayan at posisyon. No? Galing sa dating makasalanan, ngayon ay tinatawag na hinirang. Binigyan tayo ng bagong direksyon, ng bagong buhay. Galing sa luma na walang kabuluhang buhay patungo sa panibagong buhay na nakay Kristo. The effect of redemption is to be seen, to be felt, to be known in our lives. A person who has truly come to accept the blessing of God, the blessing of Christ, is different. Nababago po talaga siya. Na? Paalala din ito upang tayo ay hindi mawalan ng bisa sa atin pong mga gawain at sa atin pong buhay, sa atin pong pag-asa na nasa Diyos. No? Sabi po sa 1 Pedro, Kabanata 4, 1-2, dahil naghirap si Kristo sa kanyang katawang tao, dapat ay handa rin kayong maghirap. Sapagkat ang taong nagtitiis ng hirap ay tumigil na sa paggawa ng kasalanan. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. No?
Hindi tayo pinalaya para lang atin pong gawin ang mga bagay na walang kabuluhan. Pinalaya po tayo upang makatakas na nga tayo sa walang kabuluhan, sa mga bagay na kabulukan, at magtungo po tayo sa mga bagay na mabuti, kaya-aya at katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon. Sabi po sa unang Korinto 6:19-20, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi mo pagmamayari ang iyong sarili. Hindi ko pagmamayari ang aking sarili. Binili tayo sa halaga ng napakahalagang dugo. Kahit makapuno po tayo ng drum, pag samasamahin po natin yung dugo natin, wala pong kwenta po yan, tatapon lang po yan sa kanal. Wala pong halaga ang ating dugo kumpara sa dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo. Dugo ng inosente, dugo ng isang perpekto at mabuti at makapangyarihan at kataas-taasang Diyos. Sino tayo ngayon para magreklamo? Sino tayo ngayon para manumbat? Sino tayo ngayon para sayangin ang bagay na ito? You have been bought with a price. Glorify God in your body. Bunga na nga lang po yun eh. Hindi naman din po ito mabigat eh. Hindi naman ito sapilitan eh. Hindi naman ito against our will. Ito'y karampatang bunga lang naman talaga sa ating buhay. Pinapahiwatig ng salita ng Diyos na dumating na po ang kaligtasan, dumating na po ang buhay na walang hanggan, walang iba kundi sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po sa aklat ng Tito, Kabanata 2, 11-14, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Hindi natatapos ang usapan sa kaligtasan. Siguro hanggang mamatay po ako, yan po ang aking pong sasabihin. Hindi po natatapos ang usapan sa kaligtasan. Doon pa lamang po ito nagsisimula. Kaligtasan ang pintuan. Pag pumasok ka sa pintuang yon, ang matatagpuan mo ay panibagong buhay. Panibagong buhay, panibagong diwa, panibagong layunin, panibagong gawain, panibagong espiritu. Bago ang lahat. Ngayon, nakapailalim na sa layunin ng atin pong Panginoon. Hindi tayo nilinis ng Diyos para bumalik lang tayo sa karumihan. Hindi tayo pinalaya ng Diyos para lang magpaalipin tayong muli sa mga walang kabuluhang bagay. Huwag nating baliwalain ang katubusang tinanggap po natin. No. Para po sa ating pagtatapos, dahil po sa katubusan, ang kabayaran ng kasalanan ngayon ay nabayaran na po ng buong buo. Wala pong kulang sa kabayaran po nito. Kung ikaw naman ay pinanganak ng muli sa Espiritu, ikaw ay pinatawad na. Ikaw ay pinalaya na wala kang kailangang bayaran. Wala kang kailangan na alalahanin pa. Pinagkaloob na ng Diyos ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Dahil sa katubusan, hindi ka na alipin sa dati mong uri at anyo ng pamumuhay. Dahil ang katubusan ay gawa ng Diyos, ang resulta nito ay mapagkakatiwalaan at maasahan. Redemption in Jesus gives us a freedom which is
absolute, which is complete, and which is eternal. Wala ka na pong hahanapin pa. No? Kaya mapagkakatiwalaan natin ang ginawa ng atin pong Panginoon. Makikita natin ang kanyang layunin noon pa man. Magmula pa ng lumang tipan, hindi po ito aksidente, hindi po ito nagkataon lang, hindi po ito naisip lang ng Diyos kamakailan. Ito na talaga ang kanyang plano at layunin noon pa man at natupad ang lahat ng ito nung dumating si Kristo dito sa mundo. Ngayon tapos na po ang kanyang ginawa, tapos na po ang pagpapako sa krus, tapos na po ang paglilibing, tapos na rin po siya'y nabuhay na pong muli. Ngayon, siya po ay nasa kanan ng Ama na mamagitan para po sa atin. Tayo naman ang tumanggap ng mabuting balita. Tayo naman ang narito ngayon, nabubuhay sa lupa. Tayo naman ngayon ang dapat pong mamuhay ng may kabanalan, ng meron pong katwiran, ng gumagawa po ng layunin ng atin pong Panginoon. Naunawaan po nating mabuti ang salita po natin ngayong umagang ito at ito'y magdulot po sa atin ng mga mabubuting pagbubulay-bulay at mga pagbabago na ikalulugod ng atin pong Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po ay magtatapos sa panalangin. Aming mahabaging Diyos, ano pa ba ang masasabi po namin? Wala naman na kaming ibang masasabi kundi maraming salamat, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa inyong habag. Salamat sa inyong kagandahang loob. Salamat sa aming Panginoong Hesukristo na naging tapat at naging masunurin sa inyong kalooban. Kaya siya bumaba dito sa lupa at tinupad niya ang lahat ng inyong pinagawa sa Kanya. Salamat dahil yan na lang ang amin pong masasabi, Panginoon. Wala kaming maaangkin, wala kaming maipagmamalaki. Walang anumang bagay na mabuti sa amin. Ang tanging mabuti lamang sa buhay namin ay ang pagdating nyo dito, Panginoon. Kaya naman, sa ganung paraan din, hindi lang pasasalamat ang dapat lumabas sa aming mga labi, kundi magkaroon din ng bunga sa amin pong mga puso, sa amin pong buhay. Makita sa aming mga gawa, makita sa pamamagitan ng amin pong pagsunod, makita sa pamamagitan ng amin pong pagtupad ng inyong kalooban, ang amin pong pasasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Nawa ang mensaheng ito ang siyang tumimo sa aming mga puso. Magpaalala sa amin sa napakahalagang bagay na maaaring nakakaligtaan namin o maaaring natatabunan lang ng ibang mga walang kabuluhang bagay galing sa mundo. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago, Diyos na laging tapat, Diyos na maaasahan. At kasama namin ang aming Panginoong Hesukristo, saan man kami naroon. Nasa amin ang Kanyang dugo. Na kapag kami tinignan nyo, Panginoon, ang nakikita nyo ay ang dugo ng inyong anak na si Jesus. Kung bakit kami tinatawag na malinis, kung bakit kami tinatawag na pinatawad, kung bakit kami nagiging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa inyong harapan ay hindi dahil sa anumang ginagawa namin, kundi dahil lamang kay Kristo. Kaya muli, Panginoon, salamat. Salamat sa kaloob na ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na sa inyo kami nagtitiwala sa mga darating pang araw at mga panahon. Sa inyo namin binibigay at binabalik ang kalwalatian sa lahat ng aming ginagawa. Patuloy na gabayan at ingatan niyo kami sa mga darating na araw. At kahit ngayon, Panginoong Diyos, inaalala namin ang bagyo na paparating. Ingatan niyo po ang inyong mga anak. Ingatan niyo po ang aming bayan. Gawin niyo pong handa ang bawat isa. At ano pa man ang mangyari, alam namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan higit sa lahat. Diyos na may hawak ng buong sanlibutan. Diyos na kayang magpatigil o magpalakas ng bagyo. Diyos na siyang mahabagin at dumidinig ng aming mga panalangin.
Sa inyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian, lahat ng pasasalamat, Panginoon. Salamat sa inyo. Tanggapin po natin ang bendisyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, katakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailan paman. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatean po tayo sa bawat isa.